Si Tokishima ay isang kasuklam-suklam, kalunos-lunos, walang silbing lalaki na ang ama ay nag-eksperimento sa kanya noong siya ay bata pa, upang mabigyan siya ng makadiyos na kapangyarihan. Sa taong 71 nanogram Royal Calendar, layunin ng sangkatauhan na sakupin ang buong universo. Nagawa nilang bumuo ng mga Dyson Sphere, na tinatawag na mga module, sa paligid ng araw, kaya inililipat ang 70% ng populasyon ng Earth doon. Si Tokishima ay isang lalaki na nakatira sa Module 77. Siya ay may mabuting puso ngunit kilala sa pag-ayaw sa kompetisyon, lalo na kapag nakikipagkompetensya kay Shika, ang kanyang matalik na kaibigan at ang babaeng mahal niya. Gayunpaman, mayroong isang malaking sikreto tungkol kay Tokishima na hindi niya alam. Ginamit siya sa mga eksperimento ng isang grupo na kumokontrol sa mundo mula sa mga anino, na tinatawag na mages. Sila ay mga nilalang mula sa ibang plane na walang pisikal na anyo, at naghangad na makamit ang isa sa pamamagitan ng Valraves. Hanggang noon, ang kanyang buhay paaralan ay tulad ng isang normal na lalaki. Pumasok siya sa paaralan upang matuto, ngunit mas gusto ng kanyang mga kaklase na pag-usapan ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga bansang Doria at Ares. Si Tokishima ay kabilang sa JOR, isang neutral na federasyon na nagsasabing walang pakialam sa digmaan. Nag-aalala lamang sila sa palihim na pagsulong ng kanilang teknolohiya. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Shika at Tokishima para kunin ang mga kagamitan para sa paglilinis ng silid-aralan. Tinanong ni Shika kung bakit natalo si Tokishima sa kanya sa huling kompetisyon. Ipinaliwanag ni Tokishima na nais niyang mamuhay sa isang mundo kung saan walang mga nanalo or natatalo, kung saan ang lahat ng tao ay higit na pantay na tinatrato. Gayunpaman, narinig ito ng isang lalaki mula sa isang grupo ng mga bagong lipat na estudyante at nairita. Hinagaw ng estudyanteng ito ang susi sa kamay ni Tokishima, dahilan para matisod siya sa lupa. Sinabi ng bagong estudyante na si Tokishima ay may pangarap na walang kabuluhan dahil palaging may mga taong handang kunin ang lahat ng mayroon siya, at kung walang pagpayag na lumaban, hindi mapoprotektahan ni Tokishima ang anumang bagay na itinuturing niyang mahalaga. Pagkatapos ay umalis ang estudyante, at si Tokishima, sa pag-aakalang kumilos siya ng tama, ay nagpa siya na tulungan ang kanyang mga kaklase na maglinis ng templo habang pinag-uusapan ang nangyari. Nauwi siya sa pagtama sa isang plaque na may mensahe ng pag-ibig. Lumapit si Shika at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang alamat tungkol sa templo, kung ipagtatapat mo ang iyong nararamdaman doon, mamahalin ka ng taong gusto mo. Napagtanto ni Tokishima na ito ay isang senyales at nagpa siya na magpakalalaki. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan, na labis na nahihiya. Hindi akalain ni Shika na magkakaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang hakbang na ito. Sinusubukang pakalmeyan ang tumitibok na puso, hinihikayat niya itong magpatuloy. Malapit na niyang gawin ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay nang ang Module 77 ay inatake ng mga puwersa ng Doria, na naniniwalang ang JOR ay nagtataglay ng isang lihim na sandata at gustong nakawin ito. Nagpanik ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang isang tunay na labanan. Napagtanto ni Tokishima na kailangan niyang iligtas si Shika at ang iba pa. Nagsimula silang tumakbo patungo sa isang gusali ng kanlungan, ngunit sinimulan ng mga puwersa ng Doria na sirain ang lahat, kabilang ang paaralan. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa, at napansin ni Tokishima ang isang dambuhalang robot na umuusbong mula sa pool. Ang buong grupo ay huminto sa pagtakbo upang pagmasdan ang robot, ngunit napansin ni Shika ang isang taong walang malay sa loob ng isang kotse. Tumakbo siya para tulungan ang taong iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Tokishima na hindi, kailangan nilang umalis at protektahan ang kanilang sarili. Hindi pinansin ni Shika ang kanyang sinabi at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa sandaling iyon, hindi tumama ng isang barko ng Doria ang isang shot na naglalayon sa isang defensive JOR robot na tumama sa lugar kung saan naroon si Shika. Mabilis na nakarecover si Tokishima, bumangon, at nagsimulang tumakbo. Tumingin siya kung saan-saan ngunit hindi mahanap si Shika. Sa tingin niya ay naglalaro ito ng taguan, ngunit kinukumbinsi siya ng kanyang mga kaklase na umalis. Alam nilang nasawi na siya. Kailangan na nilang makaalis doon. Nagsisimula siyang sumigaw, hindi napigilan ang sakit sa kanyang puso, ngunit higit sa sakit, nakakaramdam siya ng puot. Ang parehong lalaki na nagsabing hindi niya gustong makasakit ng sinuman ay gusto na ngayong maghayganti sa mga kumuha ng isang mahalagang bagay sa kanya. Gaya ng sinabi ng bagong lipat na estudyante, sumakay siya sa robot at pinindot ang button para i-activate ang tinatawag na Valrave.
Sa monitor, nagsimulang mag-activate ang robot tumayo, ngunit hindi alam ni Tokishima kung paano ito paandaran. Pinindot niya ang mga pindutan, minanipula ang mga joystick, ngunit hindi gumagalaw ang robot. Ang mga puwersa ng Dorse ay nagsimulang tumutok sa kanilang mga pag-atake sa robot ni Tokishima. Kung tutuusin, ito ang lihim na sandata na kanilang hinahanap. Alam nilang na-activate na ang robot at kailangang tanggalin ang piloto. Nagpanik si Tokishima at wala siyang magawa. Gusto niyang ipaghiganti ang pagkasawi ni Shika, ngunit hindi niya magawa iyon. Biglang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga sinabi nito tungkol sa kung bakit hindi niya sinusubukang manalo. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang kanyang mga mata at napansin ang isang mensahe sa screen. Mayroon lamang isang paraan upang makontrol ang robot na ito. Kung nais ni Tokishima ang paghihiganti, kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kailangan niyang talikuran ang kanyang pagkatao. Doon niya naiintindihan na minsan ang tanging pagpipilian ay ang lumaban, nang walang pag-aalinlangan pinindot niya ang yes. Nakumpleto ng robot ang pag-activate ngunit nag-inject muna ng isang bagay sa leeg ni Tokishima. Ngayon, sa kapangyarihan ng robot, sumulong si Tokishima laban sa commander at sa lahat ng mga sundalo ng sumasalakay na unit, isa-isa silang inalis ng walang kahirap-hirap na iniwan ang commander sa huli. Sinubukan ng sundalo na tamaan siya ng isang sorpresang shot, ngunit umiwas si Tokishima at pagkatapos ay naglunsad ng isang pag-atake na may misteryosong enerhiya sa anyo ng isang double slash. Hinaranggan ng sundalo ang pag-atake, ngunit sa paggawa nito, lumipat si Tokishima sa gilid at mabilis siyang sinorpresa mula sa likuran, pinutol ang kanyang ship sa kalahati at pinasabog ito sa hangin. Pagkapanalo sa labanan, pinalanding niya ang robot at napagtanto kung ano ang nangyari. Nagawa niyang talunin ang kalaban, gayunpaman, maluha-luha lang siya para kay Shika. Sa isang durog na puso, lumabas si Tokishima sa robot at sinubukang bumalik sa kanyang mga kaklase. Bigla niyang nakita ang bagong transfer na estudyante na naglalakad palapit sa kanya. Kinikilala ni Tokishima na ang kanyang pananaw sa mundo ay parang bata. Ngayon, alam na niya na minsan kailangan pang makipagkumpetensya at lumaban. Gusto niyang malaman ang pangalan nitong bagong kaklase. Ipinakilala ng bagong lipat na estudyante ang kanyang sarili bilang Karsten, isang miyembro ng Dorian Special Forces. Nagulat si Tokishima, ngunit sa sandaling iyon, tinusok siya ni Karsten sa puso. Si Karsten at ang kanyang mga kasama ay pawang miyembro ng Dorian Special Forces, at pinasok nila ang paaralan upang nakawin ang robot na iyon at gamitin ito sa digmaan. Pagkatapos ay itinapon ni Karsten ang katawan ni Tokishima sa lupa, at nagpaputok ng 2 putok upang matiyak ang kanyang kasawian. Tumungo siya sa robot at naghahanda na pumasok dito. Sa sandaling iyon, may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Tokishima, na may kakaibang marka sa mukha, na kumagad sa leeg niya. Matapos tapusin siya ni Karsten sa kanilang nakaraang engkwentro, bumangon siya at nawalan ng kontrol sa kanyang kamalayan, kinagat si Karsten at misteryosong kinuha ang katawan ng isang kaaway. Ang kanyang mga kaibigan ay dumating upang magligtas, ngunit natagpuan lamang ang katawan ni Karsten at Tokishima na nakahandusay sa lupa. Out of nowhere, ang grupo ay nagulat sa parehong invading force mula sa Dorse, na itinutok ang kanilang mga armas sa kanila, na hinihiling na lumayo sila sa armas. Gayunpaman, talagang kinokontrol ni Tokishima ang katawan ni Karsten. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, nagpa siya si Tokishima na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake at pinaputok ang kanyang sandata sa grupo ng kaaway. Pagkatapos ng palitan ng putok, muli siyang nakipagkita sa kanyang mga kaibigan upang subukang ipaliwanag na siya si Tokishima sa katawan ng kalaban. Pagkatapos ay nagpa siya ang grupo na bawiin ang kanyang orihinal na katawan kahit papaano. Mula doon, mabilis niyang pinapaslang ang sinumang humahadlang sa kanya, nabawi ang kanyang orihinal na katawan at ang Valrave na ginamit niya, at tinalian ang katawan ni Karsten, inilagay ito sa kanyang cockpit. Pumasok din sa cockpit ang kaibigan niyang si Rukia para tulungan siya. Ang Valrave ay hindi gumagana kung wala si Tokishima sa kanyang sariling katawan, ngunit hindi niya alam kung paano babalik sa normal. Iminumungkahi ni Rukia na kagatin niya ang sarili niyang katawan gaya ng ginawa niya kay Karsten, dahil ganoon ang nangyayari sa anime. Si Tokishima ay sumunod sa kanyang mungkahi, at sa katunayan, bumalik sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumalik sa labanan upang itaboy ang Dorian fleets palayo sa lugar ngunit nauwi sa pagkahulog sa dagat.
Sa ibaba, natuklasan niya na mayroong isang kompartamento na dumiretso sa outer space. Dahil itinapon doon, nagulat siya sa sunod-sunod na mga putok. Nabawi niya ang kontrol sa labanan pagkatapos matamaan ng ilang beses, hindi inaasahan ang ganoong uri ng opens iba, at sumulong ng mabilis na pinutol ang isa sa mga ship sa kalahati gamit ang kanyang armas sa isang pababang pag-atake. Sinasamantala ang parehong paggalaw, gumawa siya ng isa pang mabilis na slash ngunit ngayon mula sa ibaba hanggang sa itaas, tinatapos ang pangatlo. Sinusubukan niyang atakehin ang susunod sa parehong paraan, ngunit hinaranggan ng ship ang kanyang slash gamit ang isang kalasag. Hinalis ang kalasag na ito sa kanyang landas, sinubukan ng ship ang isang sorpresang pag-atake gamit ang isang canyon, ngunit umiwas siya sa gilid, sinakop ang pagbubukas at tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagtama ng isang sipa sa ulo nito. Ang isang sandata na tinatawag na Ideal mula sa hukbo ng Dorian ay ipinadala upang harapin siya, na nagpapaputok ng mga misail mula sa 6 na magkakaibang direksyon patungo sa Valrave. Sinubukan niyang takasan ang pag-atake ngunit ilang beses pa rin siyang natamon dahil hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng opensa. Sa gitna ng paghaharap, tinawag siya ni Shika, at natuklasan niyang nakaligtas siya at gumaan ang pakiramdam niya sa balita. Ngunit pinalaya ni Karsten ang kanyang sarili mula sa mga lubod sa loob ng cockpit ng Valrave na nakatutok ng baril sa kanyang kaibigan, si Rukiel. Narinig ni Tokishima na tinatawag siya ng mga kasama ni Karsten na traidor dahil sa nangyari matapos niyang kontrolin ang katawan ng lalaki at pinaputukan sila, na hindi nila alam. Sinusubukan niyang kausapin si Karsten habang ang Valrave ay natamon ng maraming beses na naging dahilan upang magsimula itong mag-overheat. Hindi alam kung ano ang maaaring mangyari kung maabot nito ang limitasyon nito, nagpasya si Tokishima na ipagsapalaran ang lahat habang sinusubukang lutasin ang sitwasyon. Hinahayaan na mag-overheat ang makina, pinapilot niya ang mecha para ilabas ang kanyang espada at tinusok ito sa kanyang sariling core. Nagtatapos ito sa paglilipat ng enerhiya na iyon sa kanyang talem, at hinugot niya ito. Naglalabas ito ng isang malayuang paghiwa ng enerhiya sa dalawang ship ng kaaway. Samantala, nagpapakita ang grupo ng Ares sa labanan, na pinilit na umatras ang Doriel. Bumalik si Tokishima sa paaralan at muling nakipagkita kay Shika. Ngunit, naalala na siya ay naging isang halimaw nang siya ay nawalan ng malay, at nagpasya siyang tumakas mula sa kanya. Nang sumunod na araw, nagtipon Tokishima kasama ang ilang mga kaibigan, sinusubukang ipaliwanag na may mali sa kanyang katawan. Ipinakita niya sa kanila na mayroon na siyang halos agarang pagre-regenerate, kaya naman nakaligtas siya sa mga tama niya. Ngunit muli, nawala siya sa sarili at inatake ang kanyang mga kaibigan. Nagagawa nilang pakalmayin siya bago niya masaktan ang sinuman. Ilang sandali pa, inanyayahan siya ng ministro ng Ares para sa isang pribadong pag-uusap. Natuklasan niya na mayroon siyang suporta ng lahat sa bansang Ares na naging simbolo ng paglaban sa paniniil ng Dorent kahit na nakuha ang palayaw na ang lalaking nakipaglaban sa mundo. Sa pagnanais na makaiwas sa isa pang direktang komprontasyon, napagpasyahan nilang ilikas ang buong lugar sa tulong ng mga puwersa ng Ares. Nakatagpo ni Tokishima si Karsten, na sinamahan ng ilang ahente na nagpasya na tanungin ang lalaki pagkatapos marinig ang kanyang pangalan. Bago umalis, sinabi ni Karsten ang mga sumusunod na salita na parang isang propesya. Sa madaling salita, sinabi niya na sa 3:14 PM, magkakaroon ng lindol, at gulat ang papuno sa lugar. Ang sagot ni Tokishima upang malutas ang kanyang mga problema ay magpapakita sa likuran niya. Pinag-iisipan niya ito habang pinapanood ang mga ahente na dinadala si Karsten sa isa sa kanilang mga ship para sa pagtatanong. Sinusubukang maunawaan kung ano ang sinabi sa kanya ni Karsten, nagpatuloy siya at nagsimulang sundin ang mga tagubilin sa paglikas na iminungkahi ng Ares na tinutulungan ang mga huling tao sa loob ng mga gusali na umalis sa lugar. Matapos halos lahat ay handa nang umalis sa Module 77, napagtanto niyang may hawak siyang loudspeaker, gaya ng nabanggit ni Karsten. Naririnig niya ang mga pagsabog na nagsisimula ng mangyari, na nagdudulot din ng lindol. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, nagsimulang magpanik ang mga estudyante at ang kanyang mga kaibigan. Nang makita na ang lahat ay nangyayari sa eksaktong pagkakasunod-sunod na binalaan ni Karsten, nagpasya siyang tumingin sa orasan sa tabi niya, napansin na eksaktong 3:14 PM. Ito ay nagudyok sa kanya upang tumingin sa likod. Sa mismong sandaling iyon, nakaharap niya si Karsten, na lumabas mula sa mga anino, pinatumba ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Yamada.
Si Karsten, na kahit papaano ay nakatakas mula sa Ars, ay sumusubok na makipagkasundo sa kanya, na sinasabi na ang kanyang pinakamalaking pagnanais ay talagang magdala ng revolusyon sa Doria. Ibinunyag na siya ay naghimagsik laban sa kanyang sariling hukbo, at tinanggihan ni Tokishima ang panukala ng mananalakay, at sinabing lulutasin niya ang lahat sa kanyang sarili. Umalis si Karsten sa kanyang paningin, na nagsasabi na kapag nagbago ang kanyang isip, dapat siyang magsenyas gamit ang kanyang kamay. Nang walang oras na dapat sayangin, tumakbo si Tokishima upang subukang maunawaan kung bakit nangyayari ang mga lindol at nakatagpo ang ministro ng Ares. Sa pakikipag-usap sa kanya, natuklasan niya na ang Ares ay nagpasya na nakawin ang Valrave mula sa Jor, at iwanan ang lahat ng mga estudyante, na nagresulta sa kanya na matali at makulong sa isang silid. Ngunit nagpakita si Shika, iniligtas ang kanyang kaibigan at ipinaliwanag na sinubukan niyang tawagan siya, at dahil hindi ito sumasagot, napagtanto niyang may mali. Ang ministro, na nawawalan ng kontrol sa sitwasyon, ay naglabas ng machine gun habang sumasakay sa kanyang escape ship. Gayunpaman, ngayon ay malaya na, nagawa niyang mabawi ang Valrave at pinipigilan ang kanilang pagtakas, nagbabantang ibigay ang mga armas sa Dorse kung hindi sila tutulungan ni Ares sa labanang nagaganap sa kalawakan. Dahil doon, nagmamadali siyang pumunta sa frontline at nagsimulang magpabagsak ng ilang ship sa isang kisap mata. Paglaan ng oras laban sa army ng kaaway, sinimulan niya ang kanyang plano sa paglikas sa pamamagitan ng pagsira sa mga tulay na nagkokonekta sa kanyang module sa globo, at matagumpay na itinulak ito palayo sa lokasyon. Tinalakay ng mga estudyante ang Ares na nagpakita rin ng masamang intensyon, na naglalayong makuha lamang ang Valraves upang pumasok sa kabuuang digmaan laban sa Dorse. Ngunit ngayon ay nakakita sila ng ikatlong bansa, isang napakaliit na bansa, na nagpakita sa gitna ng dalawang kapangyarihang pandaigdig, na hinahamon sila ng direkta. Nakita ni Tokishima ang kanyang mga kaklase, na kasama niya sa mga pagsusulit sa matematika noong nakaraang linggo, na ngayon ay kumakatawan sa kanilang bansa sa diplomatikong paraan, kasama ang kanyang kaibigang si Sheikah na nangunguna. Opisyal nilang idineklara ang pambansang soberanya, na nagpapakita na ang Jor ay magiging isang malayang bansa mula sa sandaling iyon. Ang bansang Jor, na ngayon ay pinamamahalaan ng mga mag-aaral, ay nahaharap sa unang problema nito bilang isang bansa. Ang lokal na kuryente ay biglang huminto, at napagtanto nila na ang buhay ay hindi magiging madali dahil ang lahat ay nakasalalay ngayon sa mga mag-aaral upang malutas. Sa kabila ng lahat ng panggigipit na ito, nagagawa nilang magkaisa ang mga puwersa upang patunayan na sila ay tunay na may kakayahang tuparin ang kanilang mga salita at pangako. Ipinakita nila na, sa kabila ng mga paghihirap, kakayanin pa rin nila ang lahat ng bagay na magkasama. Dahil nasaksihan ni Tokishima ang pagkawasak ng digmaan na sumisira sa mga pamilya at buhay ng mga mahal sa buhay, ipinangako niyang gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang maiwasan itong mangyari muli. Sa tulong ng lahat, nagtagumpay ang bansa sa paglikom ng mga donasyon mula sa iba't ibang bansa. Salamat sa isang ideya mula sa kanyang kaibigan na si Inozuka, nagpasya silang i-film ang mga bahagi ng interior ng kanilang teritoryo. Nais nilang ipakita sa mundo na kahit na sila ay nawasak, ang mga taong ito ay nakatayo pa rin ng may pag-asa, matapang na humaharap sa mga pag-atake mula sa isang kaaway na mas malaki at mas handa kaysa sa kanila, na ginagawang isang universal na simbolo ng pag-asa para sa lahat ng nanonood sa buong mundo. Habang bumabalik ang mas magaan na kapaligirang ito, bumabalik din ang kuryente, na nagpapahintulot sa kanya na bumaba sa ilalim ng lupa kasama ang ilang mga kasamahan upang subukang maghanap ng higit pang mga bagay na maaaring naruroon. Sa kanilang pagtataka, natuklasan nila na, sa katunayan, mayroong higit pang mga nakatagong Valrave. Nang makaharap ang mga sandata ng digmaan, hiniling ni Tokishima sa kanyang kaibigan na si Rukia na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanilang natuklasan. Gayunpaman, sinurpresa niya ito ng isang kiss, na iniwan siyang natarante dahil hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Pagkatapos lamang niya napagtanto na sinamantala niya ang kanyang pagkagambala upang makapasok sa isa sa mga Valrave. Sinusubukan niyang hikayatin itong huwag pumasok sa isinumpang makina, na sinasabing paprotektahan niya ang lahat ng mag-isa. Ngunit inihayag ni Rukia na, sa kaibuturan, gusto niyang kilalanin ng lahat, maging isang sikat at mahalaga. Naniniwala siya na ang kanyang pag-iral ay mawawala sa mundo kung hindi niya mayukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Nang walang oras para sa isang pahinga, isang bagong pag-atake mula sa Dorsa ang nangyayari.
Ang dalawa ay tumungo sa harapang linya, at ang babae, na sabik na ipakita sa mundo kung sino siya, ay nauuna sa kanya, na ikinagulat ng Dorse dahil akala nila ay isa lamang ang gayong sandata. Sa mahusay na kasanayan sa pagpilot sa Valrave, siya ay nag-iisang sinira ang ilang mga ship ng kaaway ng madali. Gayunpaman, naghanda ang Dorse ng mas epektibong pangmatagalang pag-atake sa pagkakataong ito. Si Tokishima ay tinamaan ng ilang mga missile na inilunsad ng isa sa mga ideal na pumipigil sa kanya na madaling lumapit. Sinubukan niyang abutin ang mga ship ngunit napagtanto niyang tumigil na ang kanyang kaibigan sa pagsuporta sa kanya. Si Rukia ay kinabahan sa larangan ng digmaan na nagiiwan sa kanya sa isang kompletong kawalan. Si Shika, na nagpapakita ng kanyang diwa ng pamumuno, ay nakipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng radio transmission. Tinanong niya si Rukia kung bakit siya nakatayo pa rin sa pangunahing kaganapan, kapag ang buong mundo ay huminto upang panoorin kung ano ang kanyang gagawin, sinasabi kung ano mismo ang kailangang marinig ng kanyang kaibigan upang kumilos. Dahil sa motibasyon, bumalik si Rukia sa pakikipaglaban, na sumusugod sa mga ship na na-corner ni Tokishima. Sama-sama, nakamit nila ang tagumpay para sa kanilang maliit at matapang na bansa, at napagtanto ni Tokishima na marahil ay hindi talaga niya kailangang lumaban ng mag-isa. Sa pagbabalik sa kanilang base, nagpapakita si Karsten ilang sandali sa pamamagitan ng pag-hack sa sistema ng komunikasyon ng paaralan, na nag-aanunsyo na kontrolado niya ang lugar para sa kanyang sarili. Nang marinig ito, muling tinungo ni Tokishima ang kanyang mecha ngunit ginulat siya ni Karsten, na kanina pa naghihintay sa kanya doon. Sinubukan ni Karsten na hikayatin siyang muli na tanggapin ang kanyang panukala, ngunit si Andre, na nakalusot sa pagtugis sa kanyang dating kaalyado, ay nagpakita, na gustong maunawaan ang mga dahilan sa likod ng pagkakanulo ni Karsten. Nagsimula ang shootout, at ang isa sa mga putok ay tumama sa katawan ni Tokishima, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Siya ay kasunod na dinurog ng isang bakal na sinag na naging dahilan upang hindi siya makatayo. Inihayag ng mga mananakop na hindi sila nag-iisa. Nakahanda na ang isang buong armada sa muling pag-atake. Ito ay nagudyok kay Rukia na lumabas sa module upang protektahan ang kanilang sarili. Nagagawa niyang magsagawa ng ilang pagpapalakas gamit ang sarili niyang enerhiya at pag-atake, na naglulunsad ng mga Iron Will na nagtatapos sa pagsabog ng ilan sa mga ship ng kaaway. Gayunpaman, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay isang bitag kapag pinalibutan siya ng mga magnetic fixation na boomerang, na nag-overload sa kanyang Valrave at hindi na kumikilos dito. Nagising si Tokishima upang makita ang kanyang sarili na natrap sa ilalim ng mga beam, kasama si Karsten sa kanyang tabi. Sinabi sa kanya ni Karsten na kahit naipit siya, kaya niyang kontrolin muli ang kanyang katawan para lumaban. Dahil walang ibang pagpipilian kundi ang makipagtulungan kay Karsten, nagpasya si Tokishima na sundin ang kanyang plano upang hindi sila masira ng magkasama. Doon mismo, kinagat si Karsten at kinuha ang kanyang katawan, tumungo si Tokishima sa kanyang robot kung saan nakita niya ang mga tala na nakasulat sa mga piraso ng papel ni Karsten. Ang mga tala ay nagdedetalye ng mga armas na gagamitin ng Dorse at kung paano kikilos ang kanilang mga sundalo, impormasyong makakatulong sa kanya na mahawakan ang paghaharap sa pinakamabisang paraan na posible. Sa isang plano sa isip, tina-target niya ang ship na nagpapaputok ng mga boomerang, na pumasok sa direktang paghaharap sa H noon. Matagumpay niyang nasira ang boomerang device, muli siyang nanalo sa ikatlong labanan laban sa kapangyarihang pandaigdig na nagpas siyang umatras muli. Samantala, nagpunta si Inozuka upang hanapin ang kanyang kaibigan sa mga guho at natagpuan ang walang malay na katawan ni Tokishima sa lupa, napagtanto na malamang na muli siyang lumipat ng katawan sa iba. Ngunit pagkatapos, nakita ni Inozuka ang lumulutang na bangkay ni Ana. Siya ay nahuli sa crossfire ng huling paghaharap. Ang paningin ng kanyang mahal na kaibigan, walang buhay, ay nagiging sanhi ng kanyang ganap na pagkabigla. Matapos maghintay ng ilang sandali para kausapin siya, hinarap ni Inozuka si Tokishima, galit na hinawakan ang kwelyo ng kanyang kamisete habang pinipigilan ang kanyang mga luha sa sakit, nagtatanong kung bakit hindi niya ito pinrotektahan. Ganap na nawasak, si Tokishima ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa lupa, sumisigaw, na inihayag na, sa katunayan, ang tagumpay na iyon ay nag-iwan pa rin ng mapait na lasa ng pagkatalo. Ang masaklap pa, ang Dorset, na nagawang makalusot bago mangyari ang lahat ng ito, ay nagpahayag na kumuha din sila ng ilang mga larawan ng lokasyon, na nakuha ang impormasyon na talagang mayroong 5 Valrave sa kabuuang nakaistasyon sa Jor.
Si Karsten, na pagkatapos ng labanang ito ay nahuli at ikinulong ng mga estudyante ng JOR, ay nagsabi sa kanila na ang kanilang bansa ay may eksaktong 6 na oras bago ito tuluyang masira, at naghihintay pa rin siya ng tiyak na sagot ni Tokushima tungkol sa kanilang pagtutulungan, nangako na ililigtas ang lugar mula sa susunod na pag-atake ng Dorse. Ang pag-atake na binalaan ni Karsten ay nangyari sa wakas. Si Tokushima, kasama si Rukia, ay nagpapakita na pareho silang namamahala sa paggamit ng kanilang mga armas ng mas epektibo sa labanan. Ngunit mabilis na pagtanto ni Tokushima na ang laban na ito ay tila hindi patungo sa isang masayang pagtatapos dahil ang kanyang sistema ay na-overload na mula sa labanan sa kalawakan. Habang lumalala ang mga bagay sa module, ito ay dahil sa aktwal na muling pinagsama-sama ng Dorse ang ilan sa kanilang pinakamahusay na mga sundalo para sa isang armadong paghaharap, hindi sa kalawakan kundi sa solidong lupa. Nagawa nilang salakayin ang lokasyon habang ang Valraves ay inookupahan sa ibang lugar. Kasama ang 3 pa sa kanilang mga pangunahing ship, kinokontrol nila ang labanan sa pamamagitan ng paglusob gamit ang isang ship na puno ng mga armadong sundalo, na tinambangan ang JOR sa isa pang tactical na bitag. Hindi alam kung paano kumilos sa sitwasyong ito, nakipag-ugnayan si Tokushima sa kanyang base, humihiling na makipag-usap kay Karsten, na nangangailangan ng isang plano upang harapin ang lahat. Nagpa siya siyang tanggapin ang kasunduan na ginawa kanina, na nagsasabing ayaw niyang mawalan pa ng malalapit na kaibigan, or mapipilitang makita ang mga kaibigan na nagdurusa sa pagkawala ng mga mahal sa buhay na nailigtas sana niya ngunit hindi. Sa nabuong alyansa, handa si Karsten na magbigay ng suporta sa patuloy na labanan. Matapos marinig ang talumpati ni Tokushima, tila may tiyak siyang paghanga sa estudyante at ipinangako na kaya niyang manalo sa laban na iyon nang hindi mawawalan ng kahit isang sundalo. Si Karsten pagkatapos ay nagsimulang magbigay ng mga tagubilin sa telepono, na sinasabi kay Tokushima na itutok ang kanyang sandata sa isa sa mga mas mababang pasukan ng Module 77, na kung masira, ay magpapadala ng C-section ng module sa kalawakan. Si Tokushima ay sumunod sa kanyang mga tagubilin at pinatalsik ang tubig sa kalawakan, na nag-freeze at nag-deactivate ng mga magnetic na armas ng Dorse. Bukod dito, ang pagkilos na ito ay sabay-sabay na nag-aalis ng mga ship na pandigma na nagbobombo sa lungsod. Sa biglang pag-ikot ng labanan, ang kanyang bagong kasama ay nagpakita sa kanyang tabi sa kalawakan, sinasamantala ang pagkakataong maglunsad ng isang sorpresang pag-atake gamit ang isang ship, habang si Tokushima ay nagbabala na ang kanyang buong sistema ay na-overload na. Pagkarinig ng higit pang mga tagubilin mula sa kanyang base, nagbibigay sila ng mga coordinate ng target na kailangang tamaan ni Tokushima sa kanyang susunod na pag-atake. Tinutulungan siya ni Karsten sa pamamagitan ng direktang pakikipaglaban sa isa sa kanyang mga dating kasamahan, sinusubukang lumikha ng puwang sa kanilang mga depensa at bumili ng higit pa oras na para kumilos si Tokushima ng walang pag-aalala. Si Tokushima, na handa na ang labis na overload, ay inihahanda ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang espada sa kaibuturan upang maglipat ng enerhiya dito, na gumagawa ng isang malakas na slash mula sa itaas hanggang sa ibaba na nagdudulot ng mapanirang dilaw na alon ng enerhiya, na tumama sa buong fleet sa isang kisap mata. Sa pamamagitan nito, nanalo sila ng isa pang labanan, at iniligtas ni Tokushima ang kanyang bagong kaalyado na lumulutang sa kawalan, na nagpapakita na maaari silang umasa sa isa't isa mula ngayon. Dahil sa pagkasawi ni Ana, wala nang maisip ang kaibigan niya kundi ang paghihiganti na siyang ikinabahala niya. Binanggit din ni Shika na gusto siya ni Inuzuka at ang dalawa ay gumugol ng maraming oras na magkasama, na naging dahilan upang lubos na maunawaan ni Tokushima ang galit na nararamdaman ni Inuzuka, na naranasan niya ito noon dahil sa nangyari kay Shika. Isang bagong offensiba ang inilunsad ng Dorse, na ngayon, sa halip na makisali sa direktang komprontasyon laban sa Valraves or isang pagsalakay sa lupa, ay nagpas siyang umatake muna gamit ang malalayong armas na nagpaputok ng ilang mga putok ng kanyon sa itaas na bahagi ng module. Ngunit nagulat sila nang mapagtanto nila na ang pagtatanggol sa lugar ay napakahusay na ngayon, na magpapahirap sa kanilang hukbo. Sa panahon ng paghaharap, nagtagumpay ang Dorse na magsagawa ng matagumpay na pag-atake sa lokasyon habang sabay na hinihikayat sina Tokushima at Rukia palayo sa kanilang base, sa pamamagitan ng pagkukunwaring umatras matapos mabigla ng mga depensa, kaya nabawi ang kontrol sa labanan sa harap nila. Nangyayari ito dahil ang barrier system na naset up sa Module 77 ay nag-overload sa mga lokal na power generator na na-disable ang kanilang mga depensa.
Nang walang planong sundin, ang mga estudyante ay napipilitang gumamit ng higit pa sa mga Valrave mula sa kanilang base. Sina Inuzuka at Yamada ang napili para maging mga bagong piloto. Pumasok sila sa labanan at binago ang takbo ng paghaharap. Habang si Yamada ay sobrang agresibo, si Inuzuka ay nagtataglay ng malakas na mga kakayahan sa pagtatanggol na ginagawang lubhang problema ang duo para sa Dorse. Nagpaputok ang hukbo ng isang putok mula sa kanilang pangunahing canyon, ngunit hindi ito naging sapat upang malampasan ang kalasag ng mga estudyante, na nagbabalik ng lahat ng napakalaking enerhiya na iyon pabalik sa fleet ng kaaway. Si Inuzuka, na naaalala ang pagkasawi ng kanyang mahal na kaibigan, ay nangako na hindi siya mawawalan ng iba, na nanalo sa paghaharap kasama ang kanyang bagong kasama, si Yamada. Sa pagtatapos ng labanan, ang lahat ay nagtitipon muli, at si Tokishima ay bumalik sa kanyang base upang makita na ang kanyang mga kaibigan ay nagpipilot na ngayon ng parehong mga malalakas na sandata gaya niya, na hindi nakalulugod sa kanya. Mas madalas siyang nawawalan ng malay at inaatake ang sinumang nasa malapit. Dahil dito, naniniwala si Tokishima na ito ay dahil sa mga side effect na dulot ng Valraves. Hinarap niya si Karsten dahil ayaw niyang makitang nangyayari iyon sa ibang tao, ngunit nagawang pakalmayan siya ni Inuzuka, na sinasabi na ang lahat ng ito ay talagang sarili niyang desisyon at haharapin niya ang anumang kahihinatnan na maaaring mangyari. Nakipagkita sila ni Rukia sa kanilang dalawang bagong kasama, at nagsimulang ipaliwanag sa grupo ng mga piloto ang mga lihim na alam nila tungkol sa mga armas. Narinig nila sa pangkalahatang sistema ng komunikasyon ng paaralan na ang ARS noong mga araw na ito, ay sinusubukan pa ring hikayatin ang bansang Jor na lumahok sa ilang mga internasyonal na kaganapan. Hiniling nila na salubungin sila ng kinatawan ng Jor sa Lunar Base, isang lugar kung saan umiral ang isang non-aggression agreement sa mga tao. Nang matuklasan na ang Jor ay nagpasya na pumunta sa buwan at na ang isang halalan ay gaganapin, ang grupo ay nagkomento na kung ang isa sa kanila ay nasa kapangyarihan, mas madaling itago ang impormasyon tungkol sa armas. Nagpasya si Tokishima na kausapin si Karsten tungkol dito para malaman kung bahagi ito ng kanyang plano, ngunit nalaman niyang hindi pala. Sa pamamagitan nito, umalis siya sa lugar sa pamamagitan ng elevator, nakatagpo ang isang kaklase at nawalan muli ng kontrol. Nagpakita si Rukia, sinipa siya sa tiyan at tinawag siyang walang modo na nagbabalak na itago ang side effect na iyon mula sa ibang mga estudyante. Ang dalawa ay lumabas upang pag-usapan kung ano ang kanilang gagawin kung ang kanyang kalagayan ay lumala pa hanggang sa makasalubong nila si Shika, na na-pressure ng mga estudyante na maging kinatawan kahit nalabag sa kanyang kalooban. Dahil kilala niyang mabuti ang kanyang kaibigan, napansin ni Tokishima na tila may pinagkakaabalahan ito ngunit hindi niya sinasabi kahit kanino. Nang maglaon, nang mapansin niyang nag-isolate din siya sa pagtatapos ng hapon, nagpasya siyang hanapin siya pagkatapos makipag-usap sa isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang Maria, na nag-aalala tungkol kay Shika. Nang mahanap siya, nalaman niyang lihim siyang nagdurusa habang nakikinig sa mga kahilingan ng kanyang mga kaibigan na makilahok siya sa halalan. Ipinaliwanag niya na hindi niya mapigil ang isipin ang tungkol sa kanyang ama, na nahuli ng Dorse sa simula ng digmaan dahil siya ang dating ministro ng Jor. Araw-araw nitong iniisip kung buhay pa ba siya sa kanilang mga kamay. Nang makita ng kanyang kaibigan ang lahat ng iyon ng mag-isa, napagtanto ni Tokishima ang kanyang kalokohan, at sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili sa hindi paghinto upang mapansin na ang isang napakahalagang tao ay nangangailangan ng kanyang suporta sa isang bagay na napakalinaw. Nangako siya na ililigtas niya ang kanyang ama anuman ang halaga nito, hindi sinasadyang mawala na isa ito sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at dahil doon, hindi siya nakatiis ng hindi kumikilos. Isang yugto na nagtatapos sa pagpapatahimik sa kanya, nagpasya si Shika na tumakbo upang maging ministro sa lugar ng kanyang ama, na nagtitiwala sa pangako nitong ililigtas siya. Pagkatapos noon, nagpasya siyang ihiwalay muli ang sarili sa halip na panoorin ang kanyang talumpati sa entablado ng paaralan, dahil pakiramdam niya ay mawawalan na naman siya ng kontrol sa kanyang sarili. Noong araw na iyon, nagpakita si Rukia, na naghahanap sa kanyang kaibigan, at inatake siya nito. Sa pagkakataong ito, mas wala sa kontrol, napagtanto ni Rukia na hindi ang lalaki ang gumagawa nito, ngunit isang bagay. Ito ay dumating sa isang sumpa. Sa pagpapasya na kailangan niyang tulungan ang kanyang kaalyado na maibsan ang kanyang pagdurusa kahit papaano, pinahintulutan niya itong saktan ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang hamupa ang kanyang galit. Na-trauma sa kanyang ginawa noong nakaraang araw, hiniling niyang makipag-usap sa kanyang kaibigan.
Pumunta sila sa sinehan, kung saan ipinahihiwatig ni Rukia na siya ay palaging isang malungkot na tao. Pagkarinig nito, sinabi nito sa kanya na hindi na niya kailangang makaramdam ng ganoon dahil may mga kasama na siya at nasa tabi niya ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang bagong pag-atake mula sa Dorse na nagaganap. Magkasama silang pumunta sa kalawakan, nakikinig sa diskarte ng kanilang base sa radyo ng komunikasyon. Sa halip na makipaglaban sa Dorse, nagpasya silang baguhin kaagad ang ruta ng kanilang module patungo sa buwan upang maiwasan ang direktang paghaharap. Gayunpaman, hindi sila pinahintulutan ng hukbo ng kaaway na makatakas, sinira ang orihinal na porma sayon ng kanilang mga fleet na pangkambat upang ituloy sila sa kalawakan, na pinipilit ang pangkat ng Valrave na harapin sila ng direkta. Ang lahat ng ito ay talagang inaasahan ng kanilang base sa ilalim ng utos ni Karlsten. Ipinaalam niya sa kanyang kaalyado na kung ang mga ship ay magkakahanay, maaari niyang sirain silang lahat sa isang pag-atake gamit ang sobrang lakas ng kanyang espada. Pagkatapos ay naghihintay si Tokishima ng tamang sandali para kumilos at ibinalita na handa na siyang umatake sa Overlord. Matapos maghintay ng ilang oras nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, pinuksa niya ang buong armada ng Dorse sa isang slash. Nang maisakatuparan ng mabuti ang plano ni Karlsten, akala nila ay nanalo sila sa labanan, ngunit nagpasya si Clint, ang commander ng kaaway, na personal na sumakay sa isang mas maliit na ship patungo sa Module 77, na nagpapakita na hindi pa tapos ang labanan at ito na ang kanyang huling pagsisikap na makuha ang Valrave. Mabilis na bumalik si Tokishima sa loob ng module at nakita si Clint na nakarating sa lokasyon kung saan nakaimbak ang mga armas, salamat sa hukbong nakuha ng kanyang puwersa kanina. Hinatake siya ng kapitan, at hindi nagawang ipagtanggol ni Tokishima ang kanyang sarili. Madaling nadaig ni Clint si Karlsten sa hand-to-hand na labanan, na nagpapakita na kahit gaano pa kahusay ang binata, hindi pa rin niya kayang talunin ang taong nagturo sa kanya ng lahat. Pagkatapos ay kinuha silang dalawa ni Clint na bihag na pinipilit silang panoorin lamang ang kasunod na paghaharap sa kalawakan. Patuloy ang labanan laban sa koponan ng Valrave. Nakahanap ng paraan ang Dorse para mapainit ng mas mabilis ang mga robot ng Jor na nauwi sa hindi pagpapagana ng tatlo sa kanila ng sabay-sabay. Si Akira, isa sa mga mag-aaral na ibinukod ang sarili sa lahat, ay nagpasya na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan upang subukang tumulong. Buong araw siyang nakakulong sa kanyang computer sa pag-hack sa sistema ng paaralan. Nasaksihan ang nangyayari, nagpasya siyang kunin ang isa sa mga Valrave para tulungan si Sheikah na mabuhay, dahil si Sheikah ang tanging kaibigan niya, at ayaw niyang mawala siya nang walang ginagawa. Ang babae ay nagsimulang mabilis na pumindot sa mga pindutan, sinusubukang magpaputok ng sandata at natuklasan na ito ay aktwal na kagamitan na maaaring magamit upang i-hack ang mga sistema ng kaaway. Gamit ang kanyang bagong sandata, pinasok niya ang sistema ng Dorse at kontrolin ang mga fleet ng kaaway ng mag-isa, na binabago ang takbo ng labanan. Sa paggawa nito, ang mga fleet na pumasok sa module ay nagsimulang sumabog sa hangin, na nagdulot ng malawakang kaguluhan. Sinamantala ni Karlsten ang sandaling ito ng pagkagambala upang kunin si Tokishima at lumutang patungo sa Valrave upang makalayo sila kay Clint, na nakuha sila ng ilang sandali at pinipilit silang panoorin ang pagkawasak ng module. Nabawi ng dalawa ang Valrave at nagpas siyang atakihin si Clint sa paraang hindi na siya makakaligtas. Ngunit kahit na matapos siyang tamaan ng direkta, si Clint, sa ilang kadahilanan, ay hindi napaslang. Nagsisimula siyang maglabas ng hindi kilalang berdeng enerhiya, at ang mga kakaibang tunog ay nagsimulang magmula sa kanyang bibig na tila hindi tao. Pagkatapos ay lumutang siya sa himpapawid at naabot ang isa sa mga Valrave ng Jor, matagumpay itong nakuha at pina-activate ang sandata gamit ang kanyang sariling misteryosong enerhiya. Ipinahayag niya na siya ay talagang bahagi ng isang grupo na tinatawag na Magus, isang alien na lahi na naglalayong pamunuan hindi lamang ang Earth ngunit ang buong universo mula sa mga anino. Nang makitang kailangang pigilan si Clint, sinusugod ni Tokishima ang pinuno ng hukbo ng kaaway, at nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng dalawa. Pinaputok niya ang kanyang kanyon sa kawal, ngunit hindi siya makaputok ng anumang mga putok, at napunta siya sa direktang tama sa tiyan mula sa crystallized green energy. Pagkatapos ay sinubukan niyang ihagis ang kanyang side na may kadena na nakakabit sa hawakan nito, upang bitagin ang mga braso ng robot at hilahin siya palapit, pinaikli ang distansya sa pagitan ng mga ito at pinapayagan siyang gamitin ang kanyang espada ng mas epektibo.
Ngunit ang kanyang kalaban ay nag-conjure ng dalawa pang limbs ng purong enerhiya, na nagpapakita na ginamit niya ang Valrave na parang extension ng kanyang sariling katawan, kahit na nakuha niya ang makina ilang minuto lang ang nakalipas. Hinawakan at itinapon ni Clint ang lalaki sa ibang bahagi ng module, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang binti at sinira ito. Sa isang kawalan, pinindot ni Tokishima ang isang buton sa loob ng module na nakakabit ng isa sa mga armored arm ni Yamada sa kanyang sariling mecha. Nagpaputok siya ng isang sorpresang pangmatagalang pag-atake sa sundalo, pagkatapos ay sumulong, sinusubukang sunggaban ang kapitan na nagawang hawakan ang kanyang braso at itulak siya pabalik, nawalan ng balanse. Pagkatapos nito, hindi na siya kumikilos muli. Inilabas ni Tokishima ang kanyang scythe, tinamaan ang leeg ni Clint. Gumanti si Clint sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagsabog sa paligid ng kanyang katawan, itinulak si Tokishima sa dingding at natanggal ang kanyang kanang braso sa proseso. Nanalo ang kapitan ng Dorse sa labanan at nagawang buksan ang core ni Tokishima gamit ang kanyang mga kamay, sinusubukang ilipat ang lahat ng enerhiyang iyon sa sarili niyang Valrave pagkatapos. Ngunit dahil sa laban, siya ay nagtatapos sa labis na karga at kailangang umatras, kasama ang kanyang hukbo, na sa sandaling iyon ay natatalo sa labanan. Sa ibang lugar, ang Jor, na isang mapayapang bansa hanggang sa nakalipas na mga araw, ay nagpapakita na may teknolohiyang militar na lubhang nakahihigit kaysa sa mga kapangyarihang pandaigdig. Pagdating sa buwan, ang mga mag-aaral ay gumugol ng 2 buwan doon, na nakakamit ng kaunting kapayapaan. Si Sheikah ay naging pinuno ng pangkat ng mga kinatawan na Jor, at ang mga piloto ng Valrave ay itinuturing na mga tunay na bayani ng populasyon, kung saan si Tokishima ay, bukod dito, isang pandaigdigang simbolo ng paglaban-laban sa pang-aapi ng Dorse. Ngunit sa takot na baka mawalan na naman siya ng kontrol, hiniling niyang ikulong siya sa isang binabantayang silid. Sa panahong iyon, si Rukia, na nakikita ang kanyang kaibigan sa ganoong estado, ay nagtanong kung bakit nila siya pinipigilan na nakakulong na parang daga. Sumagot si Karsten at ang propesor na siya mismo ang nag-request nito, at sumasang-ayon siya sa kanila. Sa pagtingin sa kanyang kaibigan, nag-aalala tungkol sa kanya, bumalik pa ito mamaya upang subukang tulungan siya, ngunit tumanggi ito at tumakbo palayo, natatakot na saktan ang kanyang kaibigan tulad ng ginawa niya noon. Natagpuan siya ni Karsten, na nagpapakita sa kanyang harapan na nagsasabi na naglagay siya ng tracker sa kanyang katawan bago ang lahat ng iyon. Sinabi ni Karsten na ang Valraves ay wala ng lakas para gumana sa ilang kadahilanan, at na ang kanyang pagkawala ng kontrol sa kanyang sariling isip ay maaaring direktang may ugnay sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Karsten kay Tokishima ang tungkol sa pakikipag-usap niya sa propesor kung saan napagpasyahan ng dalawa na ang Valraves ay nagpapatakbo gamit bilang gasolina ang pinakamaliit na particle ng impormasyon na tinatawag na runes. Dahil kung paanong ang lahat ng bagay sa universo ay binubuo ng mga atomo, ang lahat ng impormasyon ay binubuo ng mga rune, na kinabibilangan ng DNA, pananalita, emosyon, at mga alaala. At ang tanging bagay sa universo na naglalaman ng mga ron na ito ay mga tao. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ni Karsten na kahit papaano ay nangongolekta si Tokishima ng mga ron para sa Valraves, at iyon talaga ang dahilan kung bakit niya inaatake ang mga tao, na posibleng ginagawa siyang traidor. Si Karsten ay naglabas ng kutsilyo at hiniling kay Tokishima na tapusin ang kanyang buhay doon, hindi gustong ipagsapalaran na ang lalaki ay maaaring maging kaaway na infiltrator, na ipinapakita kahit kay Tokishima na ito ang pinakatamang pagpipilian sa isang sitwasyon sa panahon ng digmaan. Hindi mahanap ni Tokishima ang mga argumento para ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang iniisip ang tungkol sa kanyang mga kaibigan, napagtanto niya na hindi na siya handang mabuhay tulad ng dati, at tinanong niya kung ano ang mangyayari sa kanyang robot kung wala na siyang buhay. Si Karsten ay taos-pusong tumugon, na nagsasabing papalitan lang nila ang piloto ng mga armas dahil kailangan pa rin nilang gamitin ito sa mga senaryo ng digmaan sa hinaharap. Pagkatapos ay nagpasya si Tokishima na magpapatuloy siyang mabuhay, na pagtatanto na walang magbabago sa presensya niya or wala, sinasabing ayaw lang niyang makakita ng ibang tao na naghihirap sa kanyang lugar sa kung ano ang pinagdadaanan sa araw-araw, na nagpapakita na dadalhin niya ang pasanin na iyon ng mag-isa. Ang dalawa ay gumawa ng isang kasunduan na si Tokishima ay kakain sa tinatawag nilang The Curse lamang sa katawan ni Karsten, na nagbabahagi ng panganib na taglay nilang dalawa sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa. Pagkatapos ay kinagat ni Tokishima ang katawan ni Karsten, na agad na nagre-reactivate ng lahat ng Valraves at nagpapatunay ng kanyang kakaibang koneksyon sa mga sandata ng digmaan.
Nang mabawi ang kanilang mga robot, naghahanda ang mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang reconnaissance mission, na naglalayong maabot ang Earth kasama ang Valraves na iniiwan ang kanilang module na nakapark sa buwan. Plano nilang iligtas ang kanilang mga pamilya at ang mga mananaliksik na kabilang sa Jor. Sa gitna nito, plano rin nilang tumuklas ng bago tungkol sa mga makinang pangdigma. Muli siyang nakipagkita sa kanyang mga kaibigan at sa wakas ay nakilala nila ang kanilang bagong kapareha, si Akira. Ang ilan sa kanila ay nagkomento na siya ang babae na nag-hack ng pambansang sistema ng edukasyon ng bansa ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay nakikinig sila sa mga tagubilin na inihanda ni Karlsten at ng kanilang guro, na nagpapaliwanag kung paano sila ligtas na makakarating sa planeta. Si Shino, na kapatid ni Akira, ay nakatanggap ng tawag na dumarating sa isang radio frequency na nag-simulate sa Module 77. Sinagot niya ito, na hindi sinasadyang nagbigay sa Dorse ng impormasyon na umalis na ang kanilang ship sa buwan, na humantong sa kanilang pag-atake sa lalong madaling panahon pagpapalapit na ang grupo sa Earth. Upang protektahan ang kanyang kapatid, tumalon si Akira patungo sa pag-atake na inilunsad ng bagong ship na pang-combat ng Army. Ninakaw niya ang kalasag ni Inuzuka at hinarangan ang pag-atake, ngunit sa paggawa nito, inilalayo niya ang kanyang sarili mula sa pangunahing fleet at na-overload ang kanyang mecha, na nagsimulang mahulog sa orbit ng Earth sa isang hindi planadong tilapon. Hindi na makagalaw pa, nakipag-ugnayan ang mga inhinyero ng Jor kay Tokishima, na nasasaksihan ang lahat ng ito, at nagtanong kung gusto niyang sumubok ng bagong kagamitang panlaban. Ang aparatong ito ay nakakabit sa kanyang kanang braso na may ilang mga steel plate na binabawasan ang temperatura nito at nagbibigay ng thermal support na nagpapahintulot sa kanya na lumipat kahit na pagkatapos ng labis na karga. Ginagamit niya ito upang sirain ang mga fleet ng kaaway sa isang welga at itinulak ang sarili patungo sa kanyang kasama, na nagpahayag na hindi niya ito maiiwan. Sa pagkonekta sa dalawang Valraves, sinusubukan din niyang alisin ang labis na karga nito. Siya ay nagtagumpay sa simula, ngunit ang mga kagamitan sa pagsubok ay sumabog, na iniiwan silang pareho sa isang kurso ng banggaan sa Earth. Desperado, sumigaw sa radyo ang kapatid ni Akira sa buong unit na hindi nila kayang talikuran ang kanyang kapatid. Sa pilitang pagpapalit ng kanilang ruta, sinasamantala niya ang pagbaba ng enerhiya na dulot ng pagtatangka ng pagsadyop ni Tokishima na ihak ang sistema ng pagsubaybay ng Dorse. Nagbibigay daan ito sa kanila na subukang iligtas ang dalawa at muling pumasok sa nakaplanong ruta kung magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, kailangan nila ng mahusay na piloto tulad ni Karlsten para gumana ito. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, pumayag si Karlsten na tumulong, na nagbigay daan sa kanila na mabawi sina Tokishima at Akira. Ngunit sa paglapag sa Earth, ipinaalam ni Karlsten na hindi na siya nakabalik sa orihinal na ruta, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagbagsak ng kanilang grupo sa teritoryo ng Dorse. Pagdating sa teritoryo ng kaaway, tinalakay nila kung paano sila makakahanap ng paraan upang makarating sa teritoryo ng Jor sa pamamagitan ng lupa. Nagpasya silang ipadala si Narukiya at Akira sa army ng kaaway upang makalusot sa kanila, na humahantong sa mga sundalo ng kaaway sa isang pagtambang kung saan siya, si Inuzuka, at Yamada ay nakaposisyon at handang harapin ang buong lokal na hukbo. Sa pagsisimula ng plano, tumungo si Tokishima sa kanyang Valrave at nakita ng kanyang kaibigan na si Maria, na nag-aalok na tulungan siyang ayusin ang ilang bahagi ng Valrave bago magsimula ang labanan. Nagtulungan ang dalawa upang ayusin ang Valrave, at lumayo siya sa kanya upang makipag-usap sa iba pang mga kasama. Natuklasan niya na ang kanyang mga kaibigan ay matagumpay na naisakatuparan ang kanilang bahagi ng plano at nagbabalik na. Tumakbo si Tokishima patungo sa mecha ngunit napagtanto niya na sa maikling panahon na wala siya, pumasok si Maria sa cockpit ng kanyang robot na pinipigilan siyang kumilos sa napakahalagang sandali. Samantala, pinasimulan ni Yamada at Inuzuka ang pananambang, na naglunsad ng serye ng mga direktang pag-atake na tumama sa Ideal Bloom ship ng Dorse Army. Ngunit dahil hindi nagpakita si Tokishima sa tamang sandali, nabigo ang kanilang plano, na iniwan ang kanilang grupo sa isang kompletong kawalan sa labanan. Ang masaklap pa, isang hindi kilalang mecha ang nagpakita at sinira ang braso ni Yamada. Ang mecha na ito ay itinayo ng Dorse pagkatapos nilang makuha ang isa sa mga Valraves. Hindi matulungan ang kanyang mga kaibigan sa ganoong kritikal na oras, tinanong ni Tokishima si Maria kung ano ang kanyang ginagawa. Hinarap niya ito, nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa kung talagang mapagkakatiwalaan niya ito, binanggit ang nakita niya kanina at hinihingi ang mga paliwanag.
Ipinaliwanag ni Maria na may napansin siyang kakaiba tungkol sa kanya sa huling labanan, kung saan siya ay muling gumaling mula sa isang sugat sa mukha sa loob ng ilang minuto, na parang hindi na siya tao. Ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, nagpakita si Karsten at pinaputukan ang babae ng diretso sa ulo, na nagsasabi na kailangang sundin ni Tokishima ang plano ng eksakto tulad ng iniutos niya. Idinagdag niya na si Maria, na alam na ngayon ang mga epekto ng Valrave, ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa hinaharap, kaya mas mabuting tapusin siya. Gayunpaman, habang nagtatalo ang dalawa, misteryosong pinagaling ng dalaga ang sugat sa kanyang ulo, na muling nabuhay sa harapan nila. Sinubukan ng dalawa na alamin kung bakit nakaligtas ang babae, habang tinawagan ni Rukia si Karsten upang ipaalam sa kanya na hinahanap din sila ng ilang miyembro ng kanyang dating squad sa mga kuweba, na nagdaragdag ng isa pang problemang dapat lutasin. Pinipilit nitong pasabugan ang ilang bombang nakatanim sa ilalim ng lupa sa bundok. Ang pagsabog ay nahuli sa kanilang tatlo, na nakulong sa iba't ibang lokasyon. Si Tokishima, na ngayon ay hindi maabot ang Valrave, ay hindi na makakatulong sa kanyang mga kaibigan. Ito ang nagudyok kay Karsten na utusan si Maria na kunin ang labanan sa kawalan ni Tokishima. Ina-activate niya ang Valrave at natuklasan, kasama si Karsten, na siya ang naging test pilot ng mga iyon sa yugto ng kanilang pag-unlad. Ang mga ron na ginamit ng mga Valraves para sa enerhiya ay ang mga alaala ng mga nagpilot sa kanila, at dahil dito, hindi na niya maalala ang kanyang mga pinakalumang alaala, dahil lahat sila ay natupo. Halos wala ng mga alaala ng kanyang mga kaibigan, tinitimbang ni Maria ang lahat at nagpasya na tumulong pa rin sa labanan, kahit na ang mga natitirang ron ay hawak pa rin ng kanyang memorya. Nagpapakita siya sa larangan ng digmaan, na may mas maraming lakas kaysa kay Tokishima. Si Tokishima, nagulat na may gumagamit ng kanyang mecha, ay nagtataka kung sino ang nagpapatakbo sa Valrave. Habang pinapanood niya ang kanyang pag-atake sa lahat ng mga fleet ng kaaway, tumangala siya sa langit at muling nakipagkita kay Karsten, na nagpapaliwanag na si Maria talaga ang orihinal na piloto ng Valrave, kaya naman siya ang lumalaban sa kanyang lugar. Sinubukan niyang makipag-usap sa babae na nagpipilot sa kanyang mecha, ngunit sa kasamaang palad, napansin niya na ang kanyang kaibigan ay walang mga alaala na natitira, hindi siya makilala sa ilang kadahilanan. Sinusubukang tulungan ang kanyang kaibigan na maalala kung sino siya, ang tanging magagawa niya ay panoorin habang ginagamit niya ang overloaded na espada upang magdulot ng pagsabog ng napakalaking sakuna. Ang panghuling pag-ataking ito ay sumisira kapwa sa army ng kaaway at sa natitirang bahagi ng kanyang isip na nagresulta sa pagkasawi ng babae matapos iligtas ang kanilang mga buhay. Dahil sa lahat ng impormasyong nakuha nila ni Karsten kay Maria, nagsimulang magkaroon ng bangungot si Tokishima kung saan napanaginipan niyang nawala ang lahat ng kanyang alaala, tulad ng ginawa niya, hanggang sa wala na siyang maalala. Ito ay nag-iwan sa kanya ng malalim na nanginginig sa punto kung saan hindi niya magawang i-pilot ang kanyang Valrave gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Karsten na nakipag-ugnayan ang Dorsa Royal Rebel Army sa Jor Group sa pamamagitan ng radyo, na nag-aalok ng tulong sa invading group dahil pareho sila ng kaaway. Ang tulong mula sa lokal na Rebel Army ay ibibigay kung magagawa nilang sirain ang isang submarine ng militar na tinatawag na Phantom. Ito ay isang barko na hindi man lang nagpakita sa mga talaan ng Dorsa, na ang paglikha at layunin nito ay hindi pa rin alam. Hinahati ang kanilang squad sa dalawang grupo, sina Akira at Yamada ay may tungkuling iligtas si Rukia, na nakapasok pa rin sa mga tropa ng kaaway, habang sina Karsten at Tokishima ay nagtungo upang hanapin at sirain ang submarine. Sa paglusot dito, nakatagpo sila ng hindi kilalang simbolo na hindi pag-aari ng Dorsa Army or ng mga rebelde. Sa loob ng submarine, si Tokishima ay nakaharap sa 12-dosenang mga tao na pinipilit ang kanilang mga ron, na ginagamit lamang bilang mga generator ng enerhiya para sa isang bagay na mas malaki. Inobserbahan ito ni Karsten at nagkomento na ang advanced na teknolohiya na natuklasan ng mga mananaliksik ng Jor ay tila hindi eksklusibo sa kanila, at inilihim din ng Dorsa ang kaalamang iyon sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling iyon, nakarinig ang dalawa ng putok ng kanyon sa labas at napagtanto nilang kailangan nilang magsama-sama muli sa kanilang mga kaalyado sa malapit. Si Tokishima, na nagpapakitang handa na siyang gumanti, ay pinigilan ni Karsten, na humiling sa ibang tao sa Operation Center na ay pilot ang makina ng bida, at sinabing hindi na si Tokishima ang naaangkop na paandarin ito dahil siya ay marupok sa damdamin.
Ipinaliwanag ni Karsten na napagpasyahan niya ito dahil pagkatapos matuklasan kung ano ang nangyari kay Maria, naging atubili si Tokishima na gamitin muli ang kanyang Valrave, sa takot na baka siya ay masawi din. Dahil doon, hindi na niya mapagkakatiwalaan si Tokishima na ibigay ang lahat sa laban. Ngunit ipinaliwanag ni Tokishima na, sa katunayan, ayaw niyang gamitin ang Valrave dahil nag-aalala siya sa kung ano ang mangyayari kung may ibang pumalit sa kanya. Sa pagpapasya na mabawi ang kanyang kalmadong sarili, bumalik siya sa mga linya ng labanan sa harap, sinisira ang parehong Dorse Army at ang submarine. Wala siyang nakikitang takot sa kanyang mga mata habang sinisigurado niya ang tagumpay ng misyon. Pagbalik sa kanilang base, tinalakay ni Tokishima at ng kanyang grupo ang posibilidad ng Module 77 na inaatake ng Dorse. Samantala, kahit na nakatalaga sa neutral na kapaligiran ng buwan, nagpasya silang kailangan nilang iligtas ang mga taong sapilitang kinuha ng hukbo. Nais nilang matuklasan kung ano ang nangyayari sa kanilang bansa upang mas epektibo silang kumilos. Mula noon, nasa sabik na si Tokishima dahil makakausap na niya ang kanyang ama pagkatapos ng mahabang panahon kung magtagumpay ang misyon na ito. Ang isa sa mga pangunahing kaalyado ni Clint ay nagpakita at ipinahayag ang kanyang sarili bilang bahagi ng hukbong monarkiya. Pupunta siya upang makipagkita sa kanya at sa kanyang unit upang ihatid ang mga supply na ipinangako ng mga rebelde. Bago umalis, tinanong ng babae kung may nagngangalang Michael sa kanilang unit. Inihayag ni Karsten, na nasa tabi ni Tokishima, na ito talaga ang kanyang sariling pangalan bago sumali sa army. Ipinaliwanag niya na ang tanging nakakaalam ng pangalang iyon ay ang dating kaibigan niya, si Prinsesa Lise. Pagkatapos, napagtanto nito si Karsten na maaring nasa panganib siya, kaya nagpasya siyang magmadali upang protektahan siya, iniwan ang grupo ni Tokishima, at isiniwalat na ang babaeng ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nakikipag-away sa tabi niya sa lahat ng oras na ito. Sinusubukan ng kanyang grupo na tawagan si Karsten pabalik upang makapagpatuloy sila ayon sa kanilang mga plano, ngunit naiintindihan ni Tokishima ang kanyang mga motibasyon at hiniling sa lahat na iwanan si Karsten ng mag-isa, dahil mayroon din siyang sariling mga dahilan upang lumaban. Nagpasya si Tokishima na ipagpatuloy ang kanyang misyon, hinahanap ang mga tao ng Jorna na bilanggo sa Earth, habang si Akira ay naghahak sa pangunahing sistema upang suportahan siya. Pagdating doon, tinanong ni Tokishima ang mga siyentipiko kung kinikilala nila ang pangalan ng kanyang ama. Dinala nila siya sa lalaki, kaya napagtanto ni Tokishima na ang mga bagay ay hindi magiging tulad ng naisip niya. Nang makilala niya ang kanyang ama, natuklasan niya na ang kanyang ama ay talagang nagtatrabaho bilang isang siyentipiko, na nakikita ang kanyang anak bilang isang matagumpay na eksperimento. Ibinunyag niya na si Tokishima ay inihanda sa isang lihim na proyekto na may walang katapusang monetary fund, na naglalayong lumikha ng isang bagong anyo ng buhay, kasama si Tokishima bilang bahagi ng bagong hakbang na ito sa ebolusyon ng tao. Ibinunyag ng kanyang ama ang ilang mga lihim tungkol sa JOR, at natuklasan ni Tokishima na ang lahat ng matatanda doon ay mga tauhan ng militar. Higit pa rito, ang mga mag-aaral na pumunta sa Module 77 ay espesyal na inihanda sa piloto ng mga Valrave. Dahil sa galit ng matuklasan ang katotohanan, sinuntok ni Tokishima ang kanyang sariling ama, nangako na sisirain niya ang lahat ng itinayo ng lalaki sa pangalan ng mga tao at kaibigang nasawi ng walang sinuman sa kanila ang nagmamalasakit. Tinapos ang kanyang misyon sa pagsadyop na may mapait na lasa nagpagkabalisa. Nang natapos na ang kanyang misyon, kailangan na ngayon ni Tokishima na takasan ang patuloy na pag-atake, na pinapas lang ang ilang mga kaaway na nagpakita sa kanyang harapan. Sa wakas ay nakatagpo niya si Karsten, na nagawang iligtas ang kanyang kaibigan, si Princess Lise, ngunit kasalukuyang na-corner. Tinulungan niya ang kanyang kaalyado na iligtas ang prinsesa, at habang sabay na tumakas ang dalawa, ipinakita niya na siya ay isang magus na nagtaksil sa sarili niyang lahi. Dahil dito, siya ay nabihag doon. Sinabi ni Lise sa kanila ang kwento kung paano ang magus ay isang alien na lahi na dumating sa Earth 100 taon na ang nakalilipas na kailangang nakawin ang mga katawan ng mga hayop at tao dahil wala silang pisikal na anyo. Sa paggunita sa pakikipag-usap sa kanyang ama, napagtanto ni Tokishima na ang mga siyentipiko ay hindi sinasadyang gumawa ng isang artificial na pisikal na katawan para magamit ng magus, habang sila ay nagnanakaw ng mga ron mula sa mga piloto upang makakuha ng mas maraming enerhiya. Ngunit nang walang oras upang pag-isipan ang lahat ng ito, muli siyang nakipagtulungan sa kanyang mga kaibigan upang makatakas.
Sa kasamaang palad, ang offensiba ng Dorsey ay napakalakas, at si Lisa, na gustong tulungan ang kanyang kaibigang si Karsten, ay nagpa siya na gamitin ang natitira sa kanyang lakas upang itulak ang kanilang rocket pabalik sa buwan. Pinahihintulutan nito si Tokishima at ang kanyang mga kaibigan na makatakas, ngunit siya ay napahamak sa proseso, ang kanyang katawan ay natupok mula sa loob ng sobrang pagkapagod. Bago masawi, hiniling niya kay Tokishima na huwag sabihin kay Karsten ang katotohanan tungkol sa kanyang lahi or na pinili niyang isakripisyo ang sarili para iligtas sila. Nang makalaya mula sa orbit ng Earth, napigilan niya at ng kanyang mga kasamahan ang isang pag-atake na patungo sa kanilang bansa sa kalawakan, at ligtas silang nakarating sa Jor. Sa wakas ay ibinalik ni Tokishima ang mga siyentipiko sa kanilang mga pamilya sa matibay na lupa, ngunit tila wala na siyang pakialam sa alinman dito. Kahit na nagtagumpay ang lalaki sa kanyang misyon, hindi niya maiwasang isipin ang mga bagay na hindi maganda. Natuklasan din niya na hindi nagawang makipagkita sa kanila ni Rukia at naiwan siya sa Earth. Sa pagmamasid sa buong sitwasyon at pag-usapan ito sa kanyang mga kasama, napagtanto ni Tokishima na kailangan niyang gumawa ng isang plano upang talunin ang organisasyon na tinatawag na Megas minsan at para sa lahat. Sinabi niya sa lahat na subukang pamahalaan ito ng walang tulong ni Karsten, na emosyonal na nadurog pagkatapos halos masawi sa huling labanan upang iligtas ang babae na nagsakripisyo ng sarili, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas mula sa Earth. Nakipagkita siyang muli kay Shika, na naging isang mahusay na diplomatikong pinuno ng bansa, na matagumpay na nagpanday ng mga kasunduan sa kalakalan kasama ang ARS at ilang iba pang mga bansa. Siya ay nagbabalak na magpataw ng mga parusang pang-ekonomiya laban sa kanilang kaaway upang pilitin silang makipag-ayos, ngunit ang dalawa ay nag-ambala ng grupong Megas sa isang biglaang broadcast sa buong mundo. Ang Megas ay nagpupulong, na nagkomento na ang pagpupulong sa pagitan ni Lisa at ng mga piloto mula sa bansang Jor ay hindi maaaring malaman ng publiko. Sa pagpapasya na kailangan nilang alisin ang mga ito mula sa pangunahing yugto sa pamamagitan ng puwersa, na inilantad ang kanilang nakuha na kasama. Ang Megas na nakabalat kayo sa mga katawan ng tao, ay ipinakita si Rukia na nakatali sa isang higanteng screen. Kahit na nakaranas ng malulubhang mga sugat, nagagawa pa rin niyang muling mag-regenerate. Inihayag nila na ang sangkatauhan ay may mga nilalang mula sa ibang mundo kasama nila, kasama ang kanilang planeta na sinalakay ng isang alien na lahi. Hinihiling nila sa sangkatauhan na magkaisa laban sa banta na lumalabas mula sa Module 77 nanograms bansang Jor, na naglalagay ng mga target sa likod ng mga Valkyrie pilot. Sa panunood ng lahat ng ito, sinimulan ni Tokishima na matanto na ang Megas ay isang organisasyon na may mga tao sa buong mundo, na may kakayahang gumawa ng maling ebidensya laban sa kanila, habang kinokontrol ang pandaigdigang media, gamit ang mga katawan ng mga kilala at mahahalagang tao sa buong mundo. Ang kanyang mga kaibigan, na nanunood ng lahat sa kanyang tabi, ay sinubukang ipaliwanag na ang lahat ay maaaring isang hindi pagkakaunawaan, ngunit ang kanilang pagtatangka ay nabigo kapag ang isa sa kanila ay tinamaan ng direkta sa ulo. Nagsisimula ang shootout kung saan maraming estudyante ang tinutumbok ng bagong alyansa ng ARS kasama ang Dorsey, na nagpas siyang magkaisa ng puwersa laban sa Module 77. Iniwan niya si Shika sa eksena at sumama sa iba pang mga Valkyrie pilot na inaatake din sa kalawakan. Habang sinusubukang protektahan ang Module 77, lumaban sila habang tinatangka nilang tumakas mula sa buwan. Hinarang ni Tokishima ang isang direktang pag-atake mula sa isa sa mecha ng Dorsey, na nagpapakita sa kalawakan at itinapon ito pabalik. Si Yamada ay namamahala upang tulungan siya sa pamamagitan ng pag-agaw sa sandata ng kalaban, ngunit nauwi sa isang sipa pagkatapos. Nagpapakita din si Akira ngunit nataman sa ulo habang ang kanyang kalaban ay nagpaputok ng kanya ng sunod-sunod. Ngunit nagawa ni Inozuka na harangin ito gamit ang kanyang kalasag na nag-counterattack pagkatapos. Sa gitna ng paghaharap, nagpapakita ang ilang mga fleet na sinusubukang suportahan ang mecha ng Dorsey Army, ngunit mabilis na naalis ni Tokishima ang mga ito, na naging dahilan upang simulan ng kanyang memorya ang pag-burn ng ilang mga kamakailang alaala. Sa sandaling iyon, tumatawag ang kanyang base ng suporta na nagsasabing inaatake din sila at nangangailangan ng tulong. Nagmamadali siya roon upang tumulong, nag-aalala tungkol kay Shika, na nasa lokasyon din, ngunit natuklasan na ito ay isang bitag na itinakda ng mga mag-aaral upang pabalikan siya sa loob ng Module 77, dahil naniwala ang mga estudyante sa kwentong inilantad ng internasyonal na media tungkol kay Rukia at kanilang bansa.
Nawalan na ng tiwala sa kanya ang kanyang mga kaibigan, at nagtanong kung mapapatunayan man lang ni Tokishima na siya ay tao. Nang makita ang kanyang mga dating kaalyado na nakatutok sa kanya ng mga armas, tinawag siyang alien invader, at sinubukan niyang lutasin ang sitwasyon sa pamamagitan ng dialogue ngunit nauwi sa pagpapaputok sa puso. Bumangon siya pagkatapos ng pag-atake, hindi sinasadyang pinatunayan sa lahat na siya ay talagang hindi na tao at ang mga bagay na iniulat sa broadcast ay totoo. Nang makita ito ni Shika, tinanggap niya ang mga katotohanan at sinabi rin sa kanya na hindi na siya isa sa kanila, obligado bilang kinatawan ng bansa na paalisin ang kanyang matalik na kaibigan mula sa module kasama ang iba pang mga Valrave sa pangalan ng bansa. Dahil dito, napagtanto ni Tokishima na, bukod sa komplikado na niyang sitwasyon, nawalan na siya ngayon ng tiwala ng taong pinakamamahal niya, na itinuturing din itong kaaway ng sangkatauhan. Si Shika at ang mga estudyante ay tumanggap ng mga kasunduan na makipag-alyansa sa ARS laban sa mga Valrave, naghahanda na ibigay sa kanila sina Tokishima at Karsten, na iniwan ang dalawa sa ibabaw ng buwan upang makuha ng mga fleet ng Dorse. Ngunit ang kapangyarihang pandaigdig, na ayaw ipagsapalaran ang posibleng mga infiltrator na umalis sa bansa, ay nagbubunyag na ang kanilang tunay na plano ay ganap na sirain ang JOR, nang hindi ililigtas ang sinuman sa mga mag-aaral, na pinaputok ang kanilang mga fleet sa module. Binuksan ni Inuzuka ang kanyang transmission radio at ipinaalala sa lahat ang kanyang mga dahilan ng pakikipaglaban doon, na sinasabi na kahit na siya ay tinatawag na isang scoundrel, poprotektahan niya ang mga taong pinapahalagahan niya sa lahat ng paraan. Inihagis niya ang kanyang mga kalasag kay Yamada, habang nagpa siya na gamitin ang sarili niyang Valrave para harangan ang isa sa mga putok ng kanya ng fleet ng kaaway, na sana ay pumaslang sa lahat ng tao sa loob ng module, na mamahala upang magbukas ng ruta ng pagtakas at bumili ng oras para makatakas ang lahat. Pinapanood lamang ni Tokishima ang kanyang kaibigan na nasawi mula sa loob ng isang kapsule, literal na walang magawa, habang naririnig ni Inuzuka na sinabi na ang kwento sa pagitan nila ni Shika ay hindi maaaring magtapos sa isang malungkot na paraan. Isinakripisyo ang kanyang buhay upang subukan ng dalawa na lutasin ang mga bagay sa ibang pagkakataon, at bago umalis, tinanong ni Inuzuka si Tokishima kung mahal pa rin ba niya si Shika. Kahit na nagsisimula nang mawala ang ilan sa kanyang mga kamakailang alaala kasama siya, pinaninindigan niya na oo, mahal niya ito. Pinahihintulutan nito ang kanyang kaibigan, na nakatulong ng husto sa kanya, na masawi man lang ng may ngiti, tapat na naniniwalang ginawa niya ang tamang pagpili sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya na lutasin ang lahat. Matapos mapadpad sa ibabaw ng buwan, sinubukan niyang humanap ng paraan para makatakas, humihingi ng tulong kay Karsten. Gayunpaman, si Karsten, na nawalan ng dahilan para lumaban, ay hindi handang gumawa ng anumang bagay para mabuhay. Narinig niya si Karsten na nagsasabi sa kanya na huwag sumubok ng kahit ano dahil lahat ng kakilala niya ay tumalikod sa kanya, kahit na ang babaeng mahal niya ay ginawa iyon. Binanggit ni Karsten ang kanyang sarili na naging halimaw, na kayang tapusin ang kanyang ama sa isa sa mga nakaraang paghaharap laban sa Dorse. Hindi naiintindihan ang anumang sinasabi niya, tinanong niya si Karsten kung ano ang sinasabi niya. Sinimula ni Karsten na sabihin sa kanya ang buong kwento. Sa panahon ng isa sa mga pag-atake, sinubukan ng Dorse na manalo sa paghaharap sa ibang paraan. Tinawagan nila ang base na JOR sa panahon ng labanan at ipinakita kay Shika na ang kanyang ama, ang dating ministro, ay nakabihag. Ipinaalam nila sa kanila na kung hindi nila ibibigay ang lahat ng kanilang mga Valrave, doon nila siya tatapusin. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagsuko sa laban, or pag-utos sa kanyang matalik na kaibigan, na nangako na ililigtas siya, na sirain ang buong armada, na magreresulta din sa pagkasawi ng kanyang ama. Dahil hindi makapagdesisyon, napapanood na lamang ni Tokishima ang pag-atake nito, habang lumuluha ang kanyang mga mata nang masawi ang kanyang ama. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsimula siyang mawalan muli ng kontrol, sinisisi si Karsten sa pagiging tunay na salarin ng lahat at lahat ng maling desisyon na ginawa ng kanyang bansa hanggang sa puntong iyon. Sinugod niya si Karsten sa pamamagitan ng suntok, ngunit umiwas si Karsten sa suntok, hinawakan ang kanyang mga braso habang sinisipa ang kanyang likod sa parehong galaw. Dahil hindi siya matalo sa isang diretsyong laban, sinubukan ni Tokishima na kalugan ang damdamin ni Karsten, tulad ng ginawa ni Karsten kanina. Inihayag niya ang katotohanan tungkol kay Lise, ang kanyang mahal na kaibigan, na talagang isa sa mga mages at naging isang bilanggo dahil sa pagiging taksil sa kanyang lahi.
Ginawa niya ito sa ideya na subukang pag-isahin silang lahat, sa halip na panoorin ang kanyang mga tao na nakikipagdigma laban sa mga tao. Nang marinig ito, sinusugod siya ni Karsten, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig habang kinakaharap niya ang katotohanan. Nagsimulang ibulalas ng dalawa ang lahat ng kanilang sinabi sa loob sa isa't isa. Nagtatalo sila habang nagkakaroon ng lubos na balanseng labanan. Patuloy na tinatamaan si Tokishima sa isang tabi, habang walang humpay na umaatake si Karsten sa kabila. Matapos ilabas ang kanilang mga frustrations sa isa't isa, na walang natitira upang itago, nagpasya silang magkaisa muli. Ngayong alam na niya ang totoong kwento ng kanyang kaibigan, nagpasya si Karsten na ipaglaban ang pangarap na prinotektahan niya hanggang sa kanyang kasawian. Pagkaraan ng mahabang panahon, muli siyang bumangon at nagsimulang mag-isip kasama si Tokishima kung paano sila makakatakas ng magkasama ng buhay. Nagpapakita ang isang Dorian ship, na handang magpaputok sa kanila, at sa harap nito, nagpasya silang lumikha ng isang bagong bansa na magkatabi, kung saan ang lahat ay maaaring mamuhay ng magkasama ng walang higit pang mga digmaan. Ngunit ang unang hakbang ay ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng Magus upang mabawi ang tiwala ng Jor. Si Rukia, na nagawang palayain ang sarili para sa ilang mahiwagang dahilan, ay nagpakita at iniligtas ang dalawa mula sa mga fleet ng kaaway, na nagpapakita na ang swerte ay nasa kanilang panig. Bumalik siya sa Module 77 at nakipagkita kay Shika, na nagbabalak na kunin ang kanyang Valrave. Ipinaalam ni Shika sa kanya na hindi sila maaaring manatili sa bansa dahil hindi pa nila napatunayan sa publiko ang kanilang kawalang kasalanan. Napansin ni Tokishima na sinusubukan ng kanyang kaibigan na huwag umiyak sa ilang kadahilanan nang makita siyang muli, habang hinihiling sa kanilang lahat na umalis sa sistema ng Valrave. Pagkatapos, nagulat sa kanya na si Shika ay pumasok sa kanyang cockpit, at natuklasan sa pamamagitan ng ilang mga pag-record na isinakripisyo niya ang kanyang sangkatauhan upang i-pilot ang ship at ipaghiganti ang kanyang kasawian, sa paniniwalang nakita niya itong napaslang sa crossfire sa unang araw ng Dorse invasion. With that, tumingin ulit siya sa kaibigan, at walang sabi-sabi, nagkakaintindihan sila. Kinuha ni Tokishima ang kanyang sandata ng digmaan, na nangangakong ilalantad ang katotohanan tungkol sa mundo, habang pinipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata, na nagnanais na magkaroon siya ng isa pang mapayapang araw sa kanyang buhay pagkatapos ng lahat ng ito. Umalis siya at muling nakipag-isa sa grupo ng mga piloto ng Valrave na nagpasyang itaya ang kanilang buhay sa susunod na paghaharap, na biglaang nagpakita sa gitna ng mga puwersa ng Dorsa, at pinasabog ang kanilang mga fleet sa isang kisap mata sa mga pag-atake ni Tokishima. Gamit ang apat na Valrave na natira sa kanila, sinubukan nilang pilitin ang kanilang daan sa buong fleet sa pamamagitan ng malupit na lakas, habang pinamamahalaan niya ang kanyang mga overload na pag-atake sa mga pangunahing fleet, sa tulong ng mga kagamitan na dati nang nilikha ng kanyang dating koponan sa engineering. Ngunit sa kaunting alaala na natitira, napagtanto ni Tokishima na hindi na niya magagawang patuloy na gamitin ang kanyang mga pag-atake ng mas matagal. Nagpakita si Rukia sa kanyang tabi, na napansin na naabot na niya ang kanyang limitasyon, nangako na susuportahan siya para hindi siya masawi sa pakikipaglaban ng mag-isa. Nauuna siyang sumusugod, pinipigilan ang dalawang fleet ng sabay-sabay ng mag-isa para hindi niya maubos ang kanyang lakas doon, ngunit sa huli ay natangay ang kanyang mga paa ng mga fleet ng kaaway. Sinasamantala ni Akira at Yamada ang pagbubukas sa pormasayo ng kaaway at naabot ang pangunahing ship. Sinimulan ni Akira na ihak ang kanilang satellite, habang si Yamada ay nag-iisang nagbibigay ng cover gamit ang kalasag na inihagis sa kanya ni Inozuka bago sumabog. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na nakikipaglaban sa lahat ng mayroon sila, naalala ni Tokishima na kailangan niyang lumaban para tapusin nila ang digmaan, para walang sino man ang kailangang gumamit pa ng Valrave para protektahan ang kanilang sarili mula sa anumang bagay. Lahat ng tao doon ay nagtiwala sa kanya, at para patunayan kay Shika na hindi talaga siya kaaway ng sangkatauhan, iniwan niya si Rukia at tinulungan muli ang kanyang grupo sa pag-cover kay Akira. Nagpapakita ang isa sa mga pangunahing fleet ng Dorsa, na humahantong kay Yamada sa isang hand-to-hand na paghaharap. Hinawakan niya ang mga braso ng Dorse Mecha habang itinutok ang kanyang shoulder cannon sa mga kalasag nito. Itinaas ng kaaway ang mga paa ng robot, iniiwasan ang kanyang pag-atake. Sa paggawa nito, ginagamit ng sundalo ang butas na ginawa ng sariling sandata ni Yamada upang itayo ang kanyang canyon, na nahuhuli sa kanya sa pamamagitan ng isang point-blank shot. Ipinaalam sa kanila ni Akira na nagawa niyang ihak ang satellite ng kaaway.
Pagkatapos ay tumangala siya at nakita ang kanyang kaibigan na si Yamada na nahati sa kalahati, ngunit masaya na nagtagumpay sa misyon. Sinabi sa kanila ni Yamada na huwag mag-alala tungkol sa kanya, dahil nakamit na niya ang paghihiganti na gusto niya at ngayon ay kailangan niyang bisitahin ang isang kaibigan na nagngangalang Nabo, isang estudyante na napaslang sa unang pagsalakay ng hukbo, na pinaghiwa-hiwalay ang katawan sa pamamagitan ng pag-atake ng Dorsia. Ang kanyang Valrave ay sumabog, na nagtapos sa kanyang buhay. Sa pagkakaroon ng kontrol sa satellite, kailangan na lamang ng grupo na hintayin si Karsten, na nakalusot sa Dorsia Army at natuklasan na ang kanyang dating pleton ay natuklasan din ang buong katotohanan tungkol sa kanilang Commander Clint na isa sa mga Magus. Muling pagsasama-sama ng mga puwersa, sinalakay nila ang lugar kung saan nagaganap ang isang pulong sa pagitan ng dalawang pinuno ng Dorsia at Ars, isang enkwentro na ipinapalabas ng live sa buong mundo, na nagbibigay sa populasyon ng mga detalye tungkol sa hindi inaasahang alyansa ng dalawang kapangyarihan. Inatake ni Karsten ang lahat ng escort na sundalo habang hiniwapakanan ang lalamunan ng Supreme Commander ng Dorsia. Ang buong populasyon ng mundo ay nanunood ng eksena na natakot na mas nagulat nang makita nila ang leeg ng commander na muling nag-regenerate pagkatapos na inihayag sa mundo na ang taong nag-akuse sa Jor bilang uri ng isang alien na sumasalakay na lahi ay talagang isa sa mga tunay na mananakop ng planetang Earth. Nahak ni Akira ang satellite at pinigilan ang desperadong pagtatangka ng Magus na isara ang broadcast. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, nagpatuloy ang paghahatid, at tinalakay ng buong populasyon ang mga nangyayaring kaganapan online. Ginamit ng Magus ang kanilang impluensya upang subukang kontrolin ang salaysay sa pamamagitan ng media. Bumili sila ng makapangyarihang mga outlets ng balita upang manipulahin ang kwento, paulit-ulit itong pinaikot sa paglipas ng panahon. Samantala, si Clint ay nagpakita sa kanyang Valrave, humarap kay Tokishima ng direkta. Nag-conjure siya ng isang kristal ng enerhiya at direktang itinutok kay Tokishima. Naiwasan ni Tokishima ang pag-atake habang pinaputok ang kanyang kanyon sa kapitan. Isinara ni Clint ang distansya at hinampes ang mukha ni Tokishima, tinangka itong hatiin sa kalahati. Hinarang ni Tokishima ang pag-atake, at sinubukang maglunsad ng isang point-blank shot gamit ang kanyang kabilang braso. Hinawakan ni Clint ang kanyang kamay bago siya makapagpaputok na durog sa bahagi ng robot ni Tokishima at nagdulot ng pagsabog. Ang isa sa mga dating kasamahan ni Karsten ay dumating upang suportahan siya sa labanan, at natuklasan na si Clint ay isa sa mga Magus. Hinarap niya ang dating pinuno at nagpakawalan ng sunod-sunod na putok ng kanyon sa kanya. Sinasamantala ang pagkagambala, sinubukan niyang salakayin si Clint gamit ang kanyang side. Walang kahirap-hirap na winasak ni Clint ang mga tanikala nito, kaya napagtanto ni Tokishima na wala sa mga naunang pag-atake niya ang naging epektibo. Muling pinaputukan ni Tokishima si Clint, na mabilis na umiwas, at sumugod. Tinutukan ni Tokishima ng isa pang direktang atake ang cockpit ng kaaway, ngunit naitaboy siya ni Clint ng isang pagsabog ng lakas na pinilit siyang bumalik sa kanyang module. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Echo na isakripisyo ang kanyang sarili upang sirain ang Valrave ni Clint sa anumang paraan na magagawa niya. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang hindi pakilusan ang isang braso ni Clint. Sinamantala ni Tokishima ang tulong ni Echo at muling bumangon. Nakita niya si Karsten, na nagsabi sa kanya na bilang isang baguhan lamang sa labanang militar, hindi kayang talunin ni Tokishima si Clint ng mag-isa. Nang marinig ito, humingi ng tulong si Tokishima kay Karsten. Nagpa siya silang lumaban ng sama-sama, na pinayagan ni Karsten si Tokishima na kontrolin ang kanyang katawan, pinagsama ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kapangyarihan ng mga Valrave. Si Clint, na nakalaya kay Echo, ay sumulong sa kanila upang ipagpatuloy ang laban. Naglunsad ng mabilis na pag-atake si Tokishima gamit ang kanyang magkabilang espada at karit para hamampens mula sa magkabilang panig. Nang mapansin ni Clint ang pagkakaiba ng kanilang mga galaw, napagtanto ni Clint na ang kanyang dating mag-aaral at si Tokishima ay nakikipaglaban na ngayon sa kanya, at ang kanilang malapit na kakayahan sa pakikipaglaban ay bumuti ng malaki. Direktang nagpaputok ng sinag ang kalaban sa katawan ni Tokishima, napapikit at nagpuntirya ng pag-atake sa kanyang kanang bahagi. Umiwas si Tokishima at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Ayaw ni Clint na bigyan siya ng anumang pahinga at muling nagpaputok. Napilitan si Tokishima na harangan ang pag-atake, na nagtulak sa kanya pabalik sa isang tulay. Nagsimulang ipaliwanag ni Clint na ang Magus Council ay hindi, sa katunayan, isang organisasyon na may masamang plano.
Sinabi niya na ang mga tao ang may pananagutan sa hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Dumating ang mahistrado sa Earth na naghahanap ng mapayapang magkakasamang buhay, ngunit nagpa siya ang sangkatauhan na salakayin sila dahil nakita nila sila bilang mga mananakop. Ipinaliwanag niya na ang mga alamat at kwento na kilala sa buong mundo ay salaysay lamang ng pagdurusa ng kanyang mga tao sa paglipas ng mga panahon. Dahil dito, nang kontrolin nila ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan ng tao, pinili nilang manatiling nakatago, sa takot na muling buhayin ang takot ng sangkatauhan. Upang maiwasang mahulog ang sangkatauhan sa kaguluhan at gulat, binura nila ang mga alaala kapalit ng enerhiya. Sa pananaw ni Clint, sila ang tunay na bayani ng buong kwento. Matapos marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Tokishima na isa lamang itong katwiran na ginamit ng Magus. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang labanan sa labas ng module upang maiwasan ang mga sibilyan na casualty, na humantong kay Clint upang sundan siya sa kalawakan. Sa kawalan ng espasyo, iniiwasan niya ang isa pang pag-atake ni Clint. Hinawakan ni Clint ang mga kamay ni Tokishima, hinampod siya ng paulit-ulit, at pinakawalan ang mga talim mula sa kanyang sariling katawan, bawat isa ay tumusok kay Tokishima. Binuksan muli ni Clint ang kanyang core at sinubukang maubos ang meke ng enerhiya ni Tokishima tulad ng ginawa niya sa kanilang unang labanan. Ngunit ginagamit ni Tokishima ang bawat alaala na natitira niya upang mag-fuel ng surge ng enerhiya at nagpakawalan ng malakas na sigaw. Sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan. Ang Magus ay hindi kailanman nagtataguyod ng kapayapaan ngunit palaging ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan upang kontrolin ang lahat, nagsasakripisyo ng mga inosenteng buhay para sa kanilang tunay na mga layunin. Itinaas niya ang kanyang espada at umatake, itinutok ang kanyang talem sa talem ni Clint. Bawat welga na inilulunsad niya ngayon ay nagkakahalaga sa kanya ng isang mahalagang alaala ng kanyang mga kaibigan. Si Tokishima ay sumugod sa harap ng isang pangharap na pag-atake, gamit ang dalawa sa kanyang mga armas. Umiwas si Clint at nag-counter ng isang mabilis na welga. Umiwas si Tokishima at tumalon sa likod ng kapitan. Umiikot sa vacuum ng kalawakan, hiniwa niya sa kalahati ang katawan ni Clint. Tinamaan si Clint, inilantad ang isang puwang sa kanyang kanang bahagi. Sinamantala ang pagkakataon, naghatid si Tokishima ng isa pang malakas na atake, naputol ang braso ni Clint. Hawak ang kanyang core gamit ang dalawang kamay, ganap na pinalakas ni Tokishima ang kanyang balrave. Itinusok niya ang kanyang espada sa katawan ni Clint, dahilan para sumabog siya. Nang matapos ang labanan, nalaman ni Tokishima ang buong katotohanan, ngunit sa kabalintunaan, wala na siyang natitira pang alaala. Nabawi ni Karlsten ang kanyang katawan at sinubukang tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit wala siyang nagawa kundi panoorin ang bidang lalaki na matapang na lumaban sa tabi niya at naging kaibigan niya na masawi. Sa huli, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Tokishima na ipaliwanag ang kanyang natuklasan. Huli na niyang napagtanto na ginamit siya noon pa man bilang isang kasangkapan lamang ng Magus, pinili at minanipula dahil siya ay isang inosente, mabait na lalaki na laging nagsisikap na lutasin ang lahat sa kanyang sarili. Hindi niya napansin ang mga nangyayari sa paligid niya. Matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang kanyang katawan ay isa na lamang bangkay, hindi na kayang bumuo ng bagong bansang kapayapaan na sinabi niya kay Karlsten na kanyang pangarap.